Hello mga kabayan, kamusta? Ito si Mia, ang tagapagbasa ng inyong mga kwento. Kaya bago ang lahat, huwag kalimutang i-click ang notification bell, subscribe button at i-like na rin at mag-comment kung nagustuhan nyo ang kwentong ito. Kaya halina't umpisahan na natin ang kwento. I sold my innocence to a demon. Chapter 40. What did I do wrong? Apple. Porridge for sir? Do you think he will like it? Kunot anoong tanong ni Don habang nakapamaywang ito at nakatitig sa lugaw na pinakukuluan namin. Sana lang at masarap ang timpla. Gusto ko sanang si Don na lang ang palutuin kasi hanggang ngayon ay pagod ako pero meron sa loob-loob kong nagsabing mas maganda nang kung ako ang magluto para kay Xavier. Hihihi, iniisip ko kasi kung anong magiging reaksyon niya sa oras na malaman niyang ako ang nagluto at saka ito rin kasi ang way of saying thank you. Marami na siyang nagawa para sa pamilya ko at dahil hindi ko kayang bayaran siya, pinili ko na lamang na gawin ito. Ang lutuan siya sa abot ng makakaya ko. Nakangiti kong hinarap si Donovan hanggang ngayon ay nakapamaywang pa rin. Nakaka-intimidate na makasama ang lalaking ito kasi sa unang tingin aakalain mong masungit at snobber siya. Well, in fact, napakabait nito at saka sweet. Hindi na talaga ako magtataka kung paano niya nakuha ang atensyon ni Zilay. They're both perfect for each other at mas napatunayan ko iyon ng harap-harapang sabihin ni Slade na si Don ang apple of his eye. Nakakakilig. This is already cooked. Agaw ni Don sa atensyon ko kaya naman nagmamadali akong tinikman ang niluto kong lugaw bago ito nilagyan ng isang mangkok. Yung iba para sa mga kasamahan nyo lalo na yung mga sugatan, wika ako sa lalaki na ngayon ay abala naman sa pagcha-chop sa mga gulay. Sa katunayan ay hindi naman talaga chef ito si Don. Siya ang speed ng group. Tinanong ko sila kung ano ang speed tapos ang sabi nila ay yun daw yung mga design lang at walang ibang ginawa kundi ang dumisplay sa mga kalaban. Ewan ko kung seryoso sila sa sinabi nila kasi napangisi lang si Don nang marinig niyang sabihin iyon nung kambal. Yung ngisi ba na tila balak niyang chap-chapin ng buhay, yung kambal na abala na naman sa paglalaro ng Mobile Legends. Ewan ko nga kung bakit naglalaro pa sila noon, inong nakita ko kanina abot ng mura at lait ang mga katim nila sa paglalaro nila. Might as well has take this ball of energies for your day. Nakangiting wika ni Donna panandali ang napatigil sa pagluluto. Napakunot pa na mga noo ko nang dagdagan niya ang isang plato ng kanin, gulay at soup ang tray na dadalhin ko sa kwarto ni Xavier. Kinunutan ko ng noo ang lalaking kaharap ko pero ginantihan ako nito ng isang pangmalditang taas kilay. Para kanino ito? Ang dami yata. Ngumisi si Don at napailing dahil sa tanong ko. May nakakatawa ba sa tanong ko? It's for you. The boss doesn't want to eat veggies, so obviously I'm giving that to you. Napatitig ako sa pagkain na binigay niya. Ang sarap tignan tapos yung presentation pang 5-star hotel. Bakit parang bigla akong naiinggit kay Zlit? Ang sweet talaga niya kay Don. Nahihiya akong muling tinignan si Don at ang mapansin niya sigurong namumula ang mga pisngi ko ay tinawanan lang ako ng lalaki sabay gulo sa buhok kong hindi ko pa naman masyadong masusuklay. Mas matangkad si Don sa akin kaya naman kinakailangan ko pang tumingala upang makita ang ekspresyon na nakakapaskil sa perfecto niyang mukha. He's the soft kind of masculinity. Gwapo ba naman medyo may touch ng pagiging maganda ang itsura ni Don. If you want more, you can ask me. Dagdag pang sabi nito bago inalis ang palad sa ulo ko at tumalikod upang harapin pa ang iba niyang niluluto. Thank you, nahihiya akong wika sa kanya. Dahil sa ginagawang ito ni Don, pakiramdam ko ay may nakakatanda na akong kapatid. Ang sarap palang maging bunso, yung may magbibigay sa iyo ng pagkain at may pakialam sa iyo. Naiiling kong dinampot ang tray at kahit mabigat ay pinilit ko pa rin itong dalhin.
Nasalubong ko sa panga si Slate at akmang tutulungan ako pero sinabi kong mas kailangan ni Don ang tulong niya. Ay, siyempre gusto ko lang na masolo niya ang boyfriend niyang busy sa pag-aalaga sa mga kasamahan nila. Hindi mapalis-palis ang ngiti ko sa labi nang pumasok ako sa madilim pang kwarto. Naabutan ko si Xavier na nakahiga pa rin sa kama at tila hindi man lang gumalaw sa pagkakahiga niya. Darating mamaya ang doktor para tignan ang lagay niya kaya dapat ay makakakain siya para maging maayos ang check-up at makainom ng gamot. Inilapag ko muna ang tray sa nightstand bago ako lumapit sa bintana at hinawi ang kortina nito. Hayan, mas maganda kung pumapasok ang liwanag ng araw sa kwarto. Kailangan din ito ni Xavier. Since napakalamig dito sa kwarto, mas lalo pang lumapad ang pagkakangiti ko nang mula dito sa kinatatayuan ko ay nakita ko ang mga bulaklak sa hardin. Pati yung mga bata na nasa hindi kalayuan ay nakita ko rin, kay aga-aga nga at abala na ang mga ito sa paglalaro. Wala yata silang pasok ngayon, mamaya ay papalapitin ko sila, totoo, para bigyan ko sila ng merenda. Hays, get out! Automatikong tumaas ang mga balahibo ko sa katawan at ang kanina lang ay sagad kong ngiti ay naging simangot. Isang lalaki lang naman ang magsasalita dito. Kunot ang noo kong hinarap si Xavier na nakapikit pa rin pero alam kong gising. Save, don't call me by my name. Have some respect. I'm still your boss. I bought you, remember? Mas malamig pa sa yelo ang tono ng pananalita niya at nakakatakot iyon. Wala na nga akong magawa kundi ang mapayuko na lamang at mapaatras. Bakit? Nagiging ganito siya bigla. Hindi naman siya ganito sa akin. Baka naman kasi may masakit kang kumakain na ka muna kaya makabawi ka lang ng lakas. Tapos baka dumating na rin yung doktor. Can't you understand me? Are you that dumb? Are you just too insane for not listening to me? Ang malakas niyang sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Hindi ko alam kung narinig ng iba pero kasi ako rinig na rinig ko ang natatakot na ako. Hindi ko maiwasan ang mapaluha at mapahikbi lamang habang titig na titig ako ngayon kay Xavier at iritadong nakatitig lamang sa akin. Nakikita ko ang galit niyang mga ugat sa sentido at dahil sa sobrang pagkakakuyom ng kamao niya ay namumuti na iyon at nag-uugat. Bakit ba siya biglang naging ganito sa akin? Biniling sa akin ni si Sion. Halos pabulong kong sabi bago takot na takot akong lumapit sa nightstand at kinuha ang isang bowl ng lugaw. Hindi ako sasakta ni Xavier. Epekto lang ito ng gamot at gutom. Kailangan niyang kumain kaya kahit natakot ako, ay lumapit pa rin ako sa kanya. Dala ng isang mangkok ng lugaw at kutsara ay umupo ako sa gilid ng kama. Pinagmamasdan lamang ako ng lalaki na halos patayin na ako sa mga titig niya. Nararamdaman ko na naman yung kaba at sobrang kabang takot tuwing masasalubong ko sa titig ang napakamisteryoso niyang mga mata. Those black orbs that can send thousands of threats. Ang mga titig na kaya kung tunawin ay pagpipirasuhin. Heto, kumain ka, kasabay ng panginginig ng aking boses ay ang panginginig ng mga kamay ko. Natatakot ako kaya lang kailangan ko siyang alaga. Gusto ko sang alagaan. Oo, gusto kong alagaan ang lalaking tumulong sa akin at sa pamilya ko. Pigil ko ang pag-iyak nang makita kong matigas ang bagang ni Xavier. Inilapit ko sa namumutla niyang labi ang isang kutsara ng lugaw pero imbis na ibuka ang labi niya ay walang kahirap-hirap na tinabig ng lalaki ang kamay ko. Xavier, hindi ako makapaniwala sa ginawa niya. Agad akong napatayo at napatingin sa dibdib kong napatapunan ng lugaw. Tinapon niya yung lugaw sa akin. I don't want to see your face. Madiing bigkas ng lalaki na inamoy mga kutsilyo ang mga salita niya. Mga kutsilyong bumaon sa puso ko. Hindi ko alam kung anong meron sa lalaking ito pero nang marinig ko ang mga salitang binitawan niya, nasaktan ako. Nasasaktan ako sa ginagawa niya. Hindi ko na napigilan pa ang pagtulo ng mga luha ko habang
Nakatitig sa iritadong lalaki na nakahiga pa rin sa kama. Nagtatagis pa rin ang mga panga niya at nakakamatay pa rin ang mga titig, pero tulad ng sinasabi ko noon pa, may nakikita akong espesyal sa likod ng nakakatakot niyang mga titig. Malungkot kong ninitian ang lalaki sabay pahid sa mga luha ko. Babalik ako, aalagaan kita. Chapter 41, Black Threat from the Professor. Apple, sabi ng doktor, magiging maayos na rin si Xavier. Gusto ko nga rin sanang tanungin kung magiging maayos rin kaya yung pakikitungo sa akin ng lalaking iyon. Pero hindi ko na lang tinuloy kasi nakikinig sina dun. Hays, paulit-ulit, ometsyon na tila isang sirang plaka sa utak ko yung sinabi ni Sayon, yung usapan namin tungkol sa pag-iiba ng ugali ni kuya niya. Napirmahan ko na yung kontrata, kaya ba nagiging ganito na si Xavier? Hindi ko ginawang big deal yun kasi maniniwala akong hindi magagawa ni Xavier na umakting lamang sa harapan ko. Those stares and words that I saw and heard, these are real. Hindi ako nagkakamali nang maramdaman ko kung gaano niya kagustong lumapit sa akin noong pinapahiya ako ni Clarice. I know he's real. He's not acting. Lihim akong napasimangot habang pinapanood ang papalubog ng araw. A day of taking care of him is to tearing, lalo na at kung ayaw makikooperate ng inaalagaan mo. Xavier, he's acting so cold and cruel towards me. Ayaw ko nitong makita, makausap o mahawakan man lang. Natatakot na ako at kinakabahan sa inaakto niya. What if wala siyang sugat? Mas malala pa ba sa pagbuhos ng lugaw ang gagawin niya sa akin? Napabuntong hininga ako at akmang tatayo na para tulungan si Don sa pagluluto ng hapunan nang marinig ko ang ringtone ng cellphone ko. Hala, baka sinatatang na itong tumatawag. Sa sobrang pagka-excite dahil sa isiping ang pamilya ko ang tumatawag, ay dali-dali ko itong sinagot ng may masiglang tono ng pananalita. Hey, hello, Miss Hernandez. Unti-unting nawala ang malaking ngiti na nakaplaster sa mukha ko. Yung boses kasi napaka-pamilyar sa akin. Sino po ito? Naguguluhan kong tanong sa taong nasa kabilang linya. Nakarinig pa ako ng malakas na pagtawa na sure kong narinig ko na dati. Nagsimbreak lang, nakalimutan mo na agad ako. I'm your professor, the one you're invited to. Unti-unting nalaki ang mga mata ko at nagtayuan ang aking mga balahibo nang maisip kong sino ang nasa kabilang linya. Papaano niyang nalaman itong number ko? Rinig ko ang mahinang pagtaikhim ng lalaking nasa kabilang linya, pero nanatili akong tahimik dahil sa takot at pandidiri sa gurong kausap ko. Si Sir Justin na pinagbibintangan akong nagnakaw sa gamit niya. Wala akong ninakaw at hinding-hindi ako magnanakaw, kahit na gipit na ako. Tinuruan ako ng mga magulang ko na gumawa ng tama, kaya hinding-hindi papasok sa utak ko ang pagnanakaw ng hindi naman sa akin. Ramdam ko na ang pagpalupot ng mga daliri ko sa cellphone kong hawak. Hindi ako natutuwa na kausap ang lalaki ito dahil naiinis ako at nanggigigil. May utak ka pa sa akin, Apple, kaya dapat hindi mo ako kinakakalimutan. Sir, wala po akong utang sa inyo. Alam niyo pong hindi ko magagawang magnakaw. Sigaw ko sa lalaki. Wala na akong pakialam kahit na teacher pa siya. Pinagbibintangan niya ako. Oh, come on. May pruweba ako sa mga testigo, kaya wala kang kawala. Madali lang naman ang hihilingin ko sa iyo. Natahimik sa kabilang linya at kahit napayapa rito sa Hardin, ay meron akong nasasagap na hindi magandang mangyayari. Sunod-sunod ang ginawa kong paglunok at nang akmang papatayin ko na ang tawag, ay binasag na ng propesor ang pananahimik niya. I want you to meet me at the exact address that I will send to you later. Napaawang ang aking labi, yung tono ng pananalita ni Sir, halatang hindi gagawa na maganda. Halata rin na may binabalak itong hindi ko magugustuhan. Anong meron doon, Sir? Seryoso kong tanong sa kanya. You're going to do me a big favor. Paano kung hindi ako sumusunod? Ha, expect to be expelled and that expensive and prestigious university. No, please, ang pag-aaral ko ang inaasahan ni na mamang. Sisinghalan ko pa sana ang
Ang propesor pa sabihing inosente ako nang patayin niya ang tawag. Napatulala na lamang ako sa paglubog ng araw. Akala ko matatakasan ko ang mga problema ko pero bakit sinundan ako nito hanggang dito? Bakit ako pa? Inis kong inilapag sa lamisa ang lumang telepono at nang wala na akong hawak na kahit ano ay ang buhok ko na lamang ang aking napagdiskitahan. Hindi ko gustong sundin si Sir Justin pero paano ang pag-aaral ko? Hindi ako pwedeng tumigil, unti-unti nang nanunubig ang mga mata ko at kahit anong pigil ko ay alam kong tutulo pa rin ito. Ang lalaking yun, bakit ba ako dinidiin niya? Kung hindi lang naman ako inuutusan ni Clarice? Tama, hindi ako nambibintang pero paano kung si Clarice nga talaga ang may pakana ng lahat ng ito? Paano kung may gustong kunin sa akin si Clarice? Kung pupunta ba ako sa address na ibibigay ng propesor, makikita ko ba doon si Clarice? Na ikuyong ko ang aking mga kamao at para hindi makita ang mga batang naglalaro, ang pagtulo ng aking luha ay mas pinili ko na lamang ang yumuko. Kung hayaan ko na lang kaya si Clarice na ibuli ako, matitigil na kaya siya? Are you okay? Sige, papayag akong makipagkita kay Prof. Justin pero sisiguraduhin kong may makakaalam ng lokasyon na ibibigay niya para maging iligtas ako. Unti-unti kong inangat ang aking paningin. Muntikan na akong napasigaw ng malakas nang makita kong sino ang nasa harapan ko. Kuya Don! Kunot ang noo ni Kuya Don habang nakatitig sa akin. Hala, huwag niyang sabihin na kanina pa siya rito. Muntikan na akong aatikihin sa puso dahil sa sobrang gulat. Buti na lang talaga at healthy ako. Nanlalaki ang mga matang. Tinignan ko si Kuya Don mula sa ulo hanggang paa. Nakasuot muli siya ng apron kaya obviously galing siya ng kusina pero bakit siya nandito? Kadarating ko lang aayan sana kitang mag-grocery. Nauubusan siguro ng stocks sa ref. Inalis ko ang gulat na nakaplaster sa aking mukha at saka binigyan ko si Kuya Don ng isang napakatamis na ngiti. Kuya, hindi ka naman alam kung saan yung grocery store ito. Hindi nga ako pinapayagan ni Sayo na lumabas sa lupain niya kaya kahit gusto kong sumama sa kanya tuwing pupunta siya ng mall ay wala akong magawa kundi ang mag-swimming at kausapin ang mga bulaklak at makipaglaro sa mga bata. Tumaas ang sulok ng labi ni Kuya Don kaya hayan at mas lalo tuloy siyang naging gwapo sa paningin ko. Don't worry, I know this place. Napunta na siguro sila dito dati kaya alam na niya itong lugar. Sasama ka ba? Tanong muli sa ni Kuya Don at dahil hindi ako makatanggi at gusto kong makita kung anong klaseng lugar ang kinaroroonan ko, ay hindi na ako tumanggi pang sumama sa kanya. Pwede na rin ito para mawala yung init ng ulo ko at ang pagkairita kay Sir Justin. Inabot na rin kami ni Kuya Don ng ilang oras bago matapos sa pamimili at makauwi. Nakakagulat ang presyo at budget ni Kuya Don. Dinaig pa niya ang magpapakain ng isang barangay sa laki ng amount na kailangan niyang bayaran sa cashier. Nanliliit niya ako at yung ibang customer ng grocery store. Tinanong ko si Kuya Don kung bakit okay lang sa kanya ang gumastos ng malaki tapos ang sagot niya lang ay I have Slits cards. I can buy whatever I want. Napakayaman pala ni Kuya Slit. Akala ko nga ay magwawala ito pag nalaman niya yung amount na winaldas ng boyfriend niya. Akala ko ang magbe-break na sila at papatayin niya si Kuya Don. Pero nagkibit balikat lang ang lalaki habang abala sa pagkain ng mansanas na dapat ay para sa mga kasamahan nilang hindi pa rin maayos ang lagay. Iba talaga pag mayaman, wala lang sa kanila yung 5 digits o kahit 6 digits, bariya nga lang sa kanila yun. Matapos naming ayusin ni Kuya Don ang mga pinamili ay nagpatuloy na rin kami sa pagluluto. Dahil sinama ako ni Kuya Don sa labas, medyo pamilyar na ako sa lugar. Buong biyahe kasi ay nakatanaw lang ako sa labas, ini-enjoy ko yung malalaking puno at malinis na tanawin. Everything is so natural and earth-friendly. Gusto kong tumira sa ganitong klase ng lugar, dadalhin mo ako kay Sir Yan.
Tanong ni Kuya Don na makita ang hawak kong isang tray ng pagkain. Alangan kong tinanguan ang lalaking lumapit sa akin. Akala ko ay kung ano ang gagawin niya. Nagulat na lang ako nang lagyan niya ng apple itong tray. Nanluloko akong nginisihan ni Kuya Don at bago pa man niya magulo muli ang buhok ko ay agad na siyang hinila ni Kuya Zlit at doon sa kusina ay naglambingan na naman sila. Hindi ako nagtataka kung bakit ang tamis palagi ng mga pastry na ginagawa niya. Magpapatuloy ang chapter 42.